Isa, lumapit sa akin, umiihi lang daw siya. Pero yung isa, nagtakbo, hindi ko nakakilala kung ano pangalan o anong mukha niya. Kasi madilim dyan eh. Humingi na ako ng responde dito sa barangay. Ayon sa may-ari ng truck, talamak ang modus ng paihi sa kanilang lugar. Pero hindi lang daw krudo ang ninanakaw ng mga kawatan, kundi pati baterya ng mga sasakyang kanilang tinitira. Ngayon krudo nahuli ko, alam na nila kung paano. Wala pa isang linggo, ito na naman eh. Paano gagawin mo naman? Papatawarin ko na naman sila. Hindi ko nga nakikita sa akto nga sila nagnakaw ng bateri ko. Sila nahuli ko ngayon sa gasolina ko na naman. Hinipit man nila ang forward ko. Ano gagawin ko dyan? Sa presinto, umamin ang mga suspect na pinagdidiskitahan nila ang krudo ng truck para makadilihensya ng pantoma. Ano lang, pang-inom lang po, ganun. Kasi na-tiyempoan lang po kami na ngayon na umpisa lang po namin ginawa. Tapos po na-tiyempo na kami po nahuli. Siyempre, wala po kayong magagawa. Desididong kasuhan ng may-ari ng truck ng theft ang mga suspect. Jade De Castro, News 5. Time out muna tayo sa mga police report. Ongoing ngayon ang train test para sa mga bus at truck drivers. Isang araw tuturuan ng may 30 driver kung paano dapat humawak ng manibela para iwas disgrasya sa kalsada. Para sa update, may live report si Trish Roque mula sa TESDA Training Center sa Taguig. Nagsisimula na nga ngayong araw ang training ng TESDA para sa mahigit 30 bus drivers na sasailalim sa ring sa pagmamaneho. Ito nga yung unang batch ng mga bus drivers mula sa NCR at sa Region 4. Sa loob ng 3 araw, sasailalim sila sa training kung paano magmaneho ng ligtas at yung hindi rin makakasira sa kalsada. Pagkatapos niyan, magkakaroon sila ng actual tests sa pagmamaneho. Bahagi ito ng programa ng DOTC at ng LTFRB na pagdating ng 2013 dapat certified na ng TESDA yung lahat ng mga bus drivers para masiguro na ligtas at disiplinado sila sa mga kalsada. Ngayon, makakausap natin yung isa sa mga participants dito sa training na ito, si Kuya Arnel. Hello po, magandang tanghali, Kuya Arnel. Good afternoon. Kuya Arnel, gaano katagal na po kayo nagmamaneho? Actually, mga 10 years na. 10 years na po. Opo, ito pong ituturo nila ngayon dito sa training ng TESDA. Ngayon nyo lang po ba ito nalaman? Yeah po, sa simula na magpa-implement ang government sa mga drivers na i-train regarding sa NC3. Pero itong mga ito, sa tingin nyo, hindi nyo pa po alam o kumbaga nakalimutan nyo na, mga ganon? Actually, sa pamunan ng HM Transport, headed by Mr. Homer Mercado, so nagkakanda kami ng Orienta seminar. Andro kami ng sa Dependent Driving para sa mga drivers sa amin ng conductor. Sa tingin nyo, makakatulong po itong programa na ito na pagsasailalim training ng TESDA? Actually, dalawang kasi yan. So, makakatulong sa government natin para maiwasan yung aksidente. At the same time, maubusan tayo mga driver. Like yung mga old drivers natin na hindi marunong magbasa or magsulat ng kanilang mga pangalan. Baka mahirapan. Mahirapan sila kasi papa-implement nga yung certification. So, mag-a-undergo sila sa seminar at sa examination. So, good luck po sa training ni mamaya, sir. Okay, sige ma'am. Okay. So, Amelin, sa ngayon, ongoing itong registration para dito sa mga drivers at magsisimula yung training nila mamayang 1:00 ng hapon. Sa ngayon, puro lecture lang muna ito, pero pagkatapos ng 3 araw ng lecture, magkakaroon na sila ng actual exam at written exam na rin pagdating sa pagmamaneho para malaman natin kung natuto nga sila dito sa mga tinuro ng TESDA. So, yan muna ang pinakahuli mula dito sa TESDA sa Taguig. Amelin? Salamat, Trish Roque. Susunod, nawawalang anak ni Attorney Oliver Lozano natagpuang patay sa Pampanga. Ang update sa kaso, abangan. Pagsusuot ng masikip na pantalon, nakakabaog nga ba? At sa itimbre mo kay Tulfo, fast food chain sa Marikina ni Dr. Hayden Co. Sr. Inireklamo dahil sa mga sablay daw na benepisyo. December 20.